Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Galacia Kapitulo 5. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Oo, pinatototohanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangan tumupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangag-iibig na ariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya, ay naghihintay ng pangako ng katuwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbok sa buong limpang. Ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon, na hindi kayo nagsipag-isip ng ibang paraan. Datapwat ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kanyang kahatulan, maging sino man siya. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit ako'y pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus. Ibig ko sana na ang mga nagsisigulo sa inyo ay gumawa ng higit sa pagtutuli. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninimugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hiduwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.
At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakan naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa.